dito naman, no, si Senator Win Gatchalian, siya yung maglalatag ng panukulang higpitan ang access ng mga minor de edad sa social media. Kung inyong maaalala, parang diniscuss ko na to na dito rin sa channel na to na yung edad is 16. Dapat wala munang bawal sila. Or hindi bawal, i-regulate yung paggamit ng bata diyan or yung access, 'di ba? Yung access ng mga kabataan or ng mga minor diyan sa social media kasi alam niyo na 'di ba, actually it's a big talk and hindi ko na maalala kung sino yung mga bansa na meron ng ganyan mga batas, but definitely Indonesia, if I can remember it correctly as well, I think Indonesia is already discussing, no, nilalatag na nila yung magiging batas nila for this one. So eto, no, sabi rito ni Senator Gatchalian, basahin na lang din natin. Gatchalian pushes social media ban for minors after Laguna mass shootings scare. So yun nga, no, marami kasing I think might be this is connected with the bullying, something, no, yung mga road rage na nakikita natin, yung mga suntukan na nakikita natin, yung mga AI, yung mga fake news, lahat yan, no, pag yan na-accumulate, no, ng isipan ng isang minor de edad, no, mahihiwalay sila dun sa realm of reality. No? May pa ganon, di ba? Mucha, kala mo, bigat na mga sinabi. Hindi bagay no? Ang galing Ayop, dyan, nasasanay na rin ako mag-live ng kalokohan na ganito. Anyways. May masabi. Hindi, pero totoo yun di ba? Siyempre, na-accumulate ng mga kabataan, no, yung mga visuals na may nagsusuntukan, may road rage, konting sagutan, nagsasabunutan, yung mag-asawang naghihiwalay, mga hindutan na mga di ba? Na mga artista, mga skandal. Pag yan, collectively, accessible, tas nakikita yan visually ng mga minor de edad, di ba? Humihiwalay yung kanilang katinuan. Kaya ako opinion ko lang, sang-ayon talaga ako pagdating dito sa ipapasang batas na mahaba mga discussion niya, meron na the likes of, I think it was Australia, di ba? Australia. You're doing good. Masakit yung mata ko, Ma'am Brenda. Ayaw ko na nagalit yung asawa ko. Nagreklamo. Hindi ko napakita yung topic natin. Ayan, and yun nga, no. Merong mga kabataan din na nag-advocate, of course. They were pushing na marami rin kasing diskusyon na kagaya niyan. Of course, yung social media, if used correctly, or rightfully na yung paggamit mo diyan sa tama, mas magiging kapaki-pakinabang, 'di ba? Kung yung kagaya niyan, let's talk about AI na lang. Yung AI, pag yan gagamitin mo sa tama, magiging hindi ka mahuhuli, 'di ba? Una, yun, hindi ka mahuhuli. Tapos mas automation, mas mapapadali yung buhay mo hindi yung buhay na mamatay. Pangit. Parang ang ganda sa isip ko Hindi, para mas mapaginhawa yung buhay mo kasi automated na, di ba? So, yun nga. Pero of course, there's also enough discussion about dun sa social media, malaki yung percentage na nababash or nabubuli. Sorry. So, maraming bata ang nabubuli. If you were, kung nasusubaybayan nyo yung ating I think,
ang Pilipinas, I cannot remember if it was Robin who did mention that, Senator Robin Padilla. But Senator Robin, may airtime ka pa rito. Na 1 of 3 na mga Pilipino is na-expose sa pagbubuli. Nabubuli. So, mataas. 'Di ba? Nangunguna tayo eh. 'Yun yung pagkakaalam ko Isa tayo sa bansang nangunguna na mataas na mayroong mga eksena sa pagbubuli. 'Di ba? So, ayan, actually this is a long discussion kung ako tatanungin nyo. Pero at the end of the day, ang dami kong kalokohan na naiisip. Ito kasi sinyolo eh. Dapat tigilan ko ng panoorin. Sasabihin ko sana, at the end of the day, gabi na yon. Matutulog lang. Lang yun. Konyolo, dapat eh. Hindi. So, wala na. Distract na ako ng easily distracted. So, at the end of the day, di ba, sang-ayon ako dyan kasi for me, mas malaki yung magiging kapakinabangan, no, para sa ating mga mamamayan pagka yung ating mga kabataan ay hindi masyadong ma-expose sa social media, 'di ba? Kasi we did when we were goods tayo, 'di ba? Nung wala pa naman 'yan. So, I think I rest my case, yun na yun. Nabuhay tayo nung 90s, 'di ba? Na kung saan tayo ay teenager at that time and we were doing good. We were maybe not great pero I believe we were doing good nung kabataan natin, no, na patentero, 'di ba? Taguan. Kaya sa tingin ko okay 'yan. And more of engagement, actual engagement, 'di ba, sa mga social pakikihalubilo sa katao, 'di ba? Instead na makikita mo yung mga kabataan yun, nagbabrowse. Yung mga pamangkin ko, every time na magkakaroon kami ng sama-sama, ayan, nakikita ko, nag-ano lang sila. Nagsi-cellphone, naka-iPad, naglalaro ng games. They were not even exerting effort para, dati kami, brasuhan, di ba? Kami mga magpipinsan, basketball, habulan, taguan. O pagka nag-away ng konti, suntukan, di ba? Mga ganon. So, ang pahayag dito ni Senator Gatchalian ay nagpapakita na mas mahigit, no, na pagtingin sa epekto ng social media sa kabataan. Siyempre dahil nangyari nga yung 'di ba? Ito yung pinagbasihan niya, yung scare sa Laguna. Muling umigting yung tanong kung sapat ba yung kasalukuyang safeguard online. Kaya yung panukalang ito ay nakasentro sa child safety at responsible digital exposure. So, with that, no, sa madaling salita, yung isyong ito ay kung paano babalansihin yung kalayaan sa internet at proteksyon sa kabataan. Palakpakan! Ang ganda no? 'Di ba? Wala, iba talaga tayo pag tumakbo na yung utak natin. Ano yun? May alarm ba? May alarm yata. So, okay na tayo dyan. We're goods. I think let's proceed dun sa susunod nating tatalakayin. Pero before that, no, batiin ko muna kayo. Binabati ko kayo. Sorry hindi talaga ako makabasa, Mama Belkinjo. Machachambahan lang kung malalaki yung pangalan nyo, mababasa ko, pero pagka hindi ko mabasa, I apologize. Okay? So sorry. Proceed na tayo sa ating susunod na topic. And yun nga, para tuloy-tuloy tayo. Magandang gabi po sa lahat, no? Before we end yung discussion, after 3 more topics, saka tayo magbatian. Okay?
I-full force ko lahat doon yung pagbasa ng mga bati para mabati ko naman sa'yo, hindi naman nakakahiya, di ba? So, eto, punta tayo rito sa ano. Hindi, alam ko na yung ano namin eh. Alam ko na yung ano ng mata ko. Mayopa. No? Di ba, nagpa-check up na nga tayo. And okay naman daw, sabi ng doktor. Pero, nagpagawa lang sa akin ng mga exercises and then food to avoid. And may mga regular exercises lang para sa mata natin. Okay, so punta na tayo sa ating susunod na topic. Of course, ayan. Nasaan na yung ano natin? O, to. So, dito naman, no, sa ating topic na to, no, ulit, magandang gabi po sa lahat. Ito pong topic natin, syempre, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., siya yung nanguna sa pagdiwang ng 129th founding anniversary ng Philippine Army. So basahin natin itong ating topic dito. Sabi dito ng Daily Tribune, steadfast services. President Ferdinand Marcos Jr. Leads the 129th founding anniversary of the Philippine Army at Fort Andres Bonifacio, Taguig City on 19 March 2026, highlighting a stronger, modernized force committed on national security, national building, and disaster response under the theme, ang inyong matatag na hukbong katihan. Ay, ba't palakpakan? So, ayan. 'Di ba? Maganda 'to. Ang pangunahing ang nanguna no na diyan sa pagseselebra niyan, syempre si PBBM, ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan niya nga yung anibersaryo ng Philippine Army diyan sa Fort Andres Bonifacio. Ayan, taga diyan, malapit tayo diyan nakatira. Sa Forbes Park, di ba? Malapit sa Fort Bonifacio yan eh. Yung BGC, wala lang yan. Toilet lang namin yan eh. Oh, so, yan nga, no? Yung okasyong yan kasi, no, malinaw naman yan eh. Mahalaga yung isang modern at dependable na armed forces para sa national security, national building, syempre ganun na rin. Disaster response. Diyan nga sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo, no, ipinakita rin niya na malaki yung papel ng Philippine Army, hindi lang sa depensa, kundi pati rin no, sa pagtugon sa ba't ibang hamon ng bansa. O yan, kagaya ng sinabi na, national security, national building, syempre disaster response. Yan din, di ba? Alam nyo naman sa Pilipinas, napakadalas ng bagyo. Oh, anong, di ba, naikwento ko na eh. Tawag sa atin sa Japan. Alam niyo ba sa Japan? Sabi nila tayo daw ang tagapagpadala ng ano eh. Tagapagpadala ng bagyo. Tayo daw ang ano, exporter. Exporter daw tayo ng bagyo. Kasi ganun nga gagawa. Pagdaan sa atin ng bagyo, dire-diretso sa Japan. Eh, ang problema pa, pagdaan ng bagyo sa Pilipinas, bago pumunta ng Japan, nagiging mas malakas pa. Hindi, kidding aside, alam niyo naman marami dito sa atin, no? Marami sa Pilipinas, yung mga different calamities. Meron diyang pagputok ng bulkan, merong bagyo, merong snow, may sandstorm, may mga kumunoy, diba? May sunog. Oh. Umuulan pa ng pera dyan. Dyan sa... you were in Japan before. Oo, maganda ron. Grabe. I think that's the best na pinuntahan ko na ibang bansa. But of course, I love UAE. It's my second home and I will always be grateful, no, sa UAE. Ganun naman dapat eh. Kung saan ka, di ba? So anyways, yan nga po yung ano natin dyan. Ha? So maraming, kidding aside ulit, maraming tayong mga kalamidad kagaya ng bagyo,
lindol and baha, tapos sunog. Yan. So, with that, nakaasa tayo or nakadepende tayo or malaking tulong yung ginagawa ng ating AFP pagdating dyan sa disaster response. So, malaki yung kanilang partisipasyon pagdating dyan. Siyempre, no, yung pinakabuod niyan, ang isang matatag na hukbong sandatahan ay mahalagang haligi ng seguridad at katatagan ng bansa. I thank you. Lagi ka manonood dito, Boss Addictus Rex. Dito sa channel ni Nyolo, matalino ako dito. Kung ano-ano lumalabas sa bibig ko eh. Parang ang galing ko eh. Di ba, Ma'am Brenda? Biruin mo si Ma'am Brenda, sabi, go ahead, Banat Boy, you're doing great. Biruin nyo, minsan lang ako mapuri, I'm doing great pa. Oh my God! Oh, anyways, hindi ako makakabati Really, I'm sorry. Pero pagka napansin ko yung pangalan nyo, tas makita ko, mabati ko, wag sana magtampo yung hindi ko makikita. Kasi right now, my eyes is sore and I'm doing my very best. I don't want to complain kasi yung asawa ko sabi mo, ang dami mo reklamo. Pero, ayan si Ma'am Lucy, nakita ko. Si Addictus Rex. Ayan, bossing, shout out. And oy, lalakasan ko ng loob ko, magla-live ako after this kahit marami tayong kasabay. Kung papanoorin niyo ako, pwede na siguro sa replay. Kukulango.